palamig-lamig, pawala-wala na ayaw mo na. Kundi sa ngayong month, hallelujah, is itataas tayo ng antas ng Panginoon sa ating paglilingkod sa Kanya. Hallelujah, there is more of God to be found. We have not arrived yet. Meron pang tayong makikita sa paglilingkod natin sa Panginoon na hindi pa natin nakikita sa ngayon. Hallelujah, kaya patuloy tayong magpatuloy sa gawain ng ating Panginoong Jesus. Kaya for this month, hallelujah, habang gumagawa ko ng mensahe, nakita ko na, hallelujah, na kapag nagre-reveal sa atin ang Panginoon, nagbibigay sa atin ng revelation ng Panginoong Jesus, hallelujah, pinapalaya tayo nito sa mga bagay, sa maraming bagay. Hallelujah, na binibigyan niya tayo ng ideas, amen, binibigyan niya tayo ng, lalo-lalo na sa paggawa ng mensahe, di ba, hindi madaling gumawa ng mensahe, lalo na kapag ganun ka, kagaya ni Pastor, ganyan, mga hay na talagang malalim na yung pagkakaalam nila sa Biblia. Pero sa yung pagsunod, hindi, meron talagang ipapakita sa si Lord, meron i-reveal sa iyo ang Panginoon, na nakita ko dito na hindi sinasabi sa tema natin na huwag na tayong magtrabaho, huwag na tayong mag-aral, kasi yung mga bagay na yan is makamundo. Diba? Hanggang sa mundo lang tayo, hanggang dito lang yan, hindi natin siya madadala sa second life. Pero naisabihin sa atin ng Panginoon, hallelujah, na kahit na ginagawa natin yung mga bagay na yan, hindi maging focus natin. Kundi sa tema natin ngayon na rising and extending upward, hallelujah, ipapalayain ka ni Lord or magre-reveal sa'yo ng Panginoon na hindi dapat yan yung i-pursue mo, kundi yung mga pursue na related sa Panginoon, na related sa gawain ng Lord, na ipupursue mo yung mga things of God, yung mga bagay na makalangit. Hallelujah. Dahil, hallelujah, marami sa mundo natin ngayon, hallelujah, lalong hindi na tayo exempted doon, hallelujah, kung meron man sa atin, na nakikita natin sa mundo natin ngayon is yung materialism. Diba? Yung pinopromote ng mundo natin ngayon, dapat ganito, dapat ganyan ka. Dapat luxurious yung buhay mo, lalo-lalo na sa mga vloggers. Pag nanood ka ng mga vlog nila, di ba? Kaya kanina nanonood kami ng vlog ni Ivana. Grabe yung materialism na pinapakita ng mga vloggers sa mundo natin ngayon. Kaya yung mga tao, parang nagiging ganun na yung mindset nila. Lalo-lalo na yung mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoong Jesus. Even na hindi pa nakakakilala nakakatanggap ng biyaya ng kaligtasan na nanggagaling sa ating Panginoong Jesus. Maraming hallelujah, naging struggle, amen, sa materialism na bigay sa atin ng mundo. Hallelujah, hindi nila alam yung pinaka-important na possession na tayo lang yung nakakaintindi. Amen, na dapat, hallelujah, makamtan mo natin yung mga bagay na yun dito sa mundo. Hindi yun yung magbibigay sa atin ng contentment. Amen, dahil maraming mayayaman sa atin, sa mundo natin ngayon na, hallelujah, kahit sobrang dami nilang pera, napakadami, milyon-milyon, bilyon-bilyon yung pera nila, pero kahit isang segundo ng buhay nila, hindi nila kayang bilhin. Amen, yun yung nagpapakita na lahat ng bagay dito sa mundo, amen, na pinopromote ng mundo sa atin, na siyang nagiging dahilan din ng pagkabagsak ng ibang mananampalataya, is hanggang dito lang yan sa mundo. Minsan yung materialism yung ginagamit ng kaaway, hallelujah, para bumagal tayo sa paglago natin sa Panginoon, para mas umangat tayo. Kasi minsan marami nakakalungkot sa panahon natin ngayon na mas marami silang oras magtrabaho kaysa maglingkod. Mas marami silang oras mag-aral kaysa maglingkod. Mas marami silang oras na magpayaman kaysa maglingkod. Kasi hindi na nila nakikita yung cause, yung real cause. Amen? Kasi wala silang heavenly mindset, hallelujah, na kagaya ng sinasabi ko sa bawat isa sa Panginoon. Pero once you started seeking the Lord, His truth started rewriting your perception. Amen? Kapag sinisik mo yung salita ng Panginoon sa iyong paglilingkod, mababago nito yung perception mo sa buhay. Mababago nito yung mindset na meron ka. Mababago nito yung goal na meron ka sa buhay. Diba? Ipansinin niyo na iba yung goal ng mananampalataya sa hindi mananampalataya. Pag tinanong mo anong goal mo sa buhay, makatapos ng pag-aaral, yumaman, ganito, ganyan, makapagmana ng marami sa mga maiiwanan ko, ganun lang yung goal nila. Amen, kasi wala silang heavenly mindset kagaya natin. Amen, na kahit tayo ay nag-aaral, kahit tayo ay nagtatrabaho, mas higher yung isip natin para sa kingdom ng Panginoon. Mas higher, mas malaki yung goal natin para sa gawain ni Lord kaysa sa goal natin para sa sarili natin. Amen, kasi hindi ka magsasakripisyo para sa gawain ni Lord kung wala kang nakikita, kung wala kang ina-expect, kung wala kang naiisip na ibabalik sa iyo ng Panginoon. Amen po. Hallelujah. Kaya number 1, kung bakit tayo dapat magkaroon ng heavenly mindset, number 1,
our citizenship is in heaven. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi ka taga rito. Sino dito forever sa mundo? Taas kamay. Di ba wala? Lahat tayo, lilisan tayo dito sa mundo. Para lang kaya meron akong isang illustration na kapag ka ikaw, pumunta ka sa Amerika, nire-represent mo yung native country mo. Kuwari si Shaira, pumunta siya sa Amerika, nire-represent niya yung buong Pilipinas. Kasi Pilipino siya eh. Di ba kapag ka pumunta siya doon sa Amerika, ganun din tayo, ganun din tayo bilang lingkod, bilang anak ng ating Panginoon. Nire-represent mo yung kingdom ng Panginoon dito sa mundo. Amen? Kasi hindi ka taga rito. Hindi ka create para lang hanggang dito kasi yung sabi nga nung isang cum laude na graduate sa University of the Philippines, life is a fully customized tour package. Para ka lang nagtutour dito sa mundo. Amen? Para ka lang naglalakbay. Diba? Sabi nga sa awit na tupang ligaw, kung alam nyo yun. Kapag lumaki ka sa Christian family, alam mo yun yung kanta na tupang ligaw. Diba? Kayamanan at lahat ng kalayawan. Wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Amen? Kapag hindi mo alam yung purpose mo dito sa mundo, para ka lang isang tupang ligaw. Papanganak ka, magtatrabaho ka, gagawin mo lahat, mag-aaral ka, mamamatay ka, after nun, wala na. Amen? Kasi hindi mo alam kung ano yung tunay na purpose ng buhay na meron ka. Kaya sabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 20, tell us that we are Christ's ambassadors here on earth. Let's represent Him well. Isipin mo na ikaw yung nagre-represent ka ng kingdom ng Panginoon dito sa mundo. Kapag nakikita ka ng mga tao, si Lord dapat yung makita sa'yo. Hindi yung dati mong pagkatao. Kasi di ba pag tinuloy-tuloy mo yung pagbasa dito sa Hallelujah, sa verse natin, na namatay na yung dati nating pagkatao at binigyan tayo ng panibagong buhay ng Panginoon. Amen. Let's represent Him well. Amen. Kagaya na sa pagbabahagi natin ng salita sa iba. Amen. Hallelujah. Sa pagsasakripisyo natin para sa gawain ng Panginoon, makikita nila, hallelujah, na nire-represent natin ang Panginoong Hesus sa buhay nila. Kasi hindi naman literally si Lord yung mangungusap sa kanila eh. Gagamit siya ng mga lingkod niya, gagamit siya ng house church pastor, ng innovator, hallelujah, para mapaalam sa kanila kung ano yung purpose ng buhay. Na hindi dapat sila dito lang sa mundo nakafocus. Diba? Yung iba, payaman lang ng payaman. Kasi hindi nila alam eh. Binulag pa sila ng kaaway sa bagay na to, na siyang binigay sa atin na tema ng ating Panginoon for this month. Kaya dahil hindi ka taga rito, hindi ka dapat mag-focus sa mga bagay na nandito sa mundo. Amen. Dapat mas mag-focus ka. Hallelujah. Sa mga bagay na makalangit, amen, na ibibigay sa iyo ng Diyos pagdating ng panahon. Hallelujah. Dahil sabi sa verse, di ba, na amen. We are not focused in material things here on earth. Hallelujah. Sabi nga sa verse na, subalit sa kabilang tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula ro'y hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawan ay may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. Kaya yung physical body natin, wala yung halaga. Amen? Yung physical body na pinapaganda mo, di ba, na pinaparitoke mo, na pinapaayos mo, lahat yan wala lang. Walang purpose niyan lahat. Kumbaga, pag nawala ka, amen, pag kinuha ng Panginoon ang buhay mo, para lang yung, wala lang talagang kwenta. Pero bakit yun yung pinagfofokusan, hallelujah, ng mga taong wala pa sa Panginoon? Amen, kasi wala silang heavenly mindset kagaya natin. Hindi nila alam na our citizenship is in heaven. Amen, hallelujah. Kaya tayo bilang lingkod ng ating Panginoon, yan yung trabaho natin, na ipaalam sa kanila yan. Amen, na dapat hindi lang masasayang yung buhay nila dito sa mundo. Amen, hindi masasayang yung buhay na binigay sa kanila ng Panginoon sa pagpapayaman lang, sa kung ano-ano lang bagay na nagpapasaya sa kanila dito sa mundo. Naakala nila, hallelujah, kapag
nakamit na nila lahat yun, okay na sila. Diba? Na kapag yumaman na sila, kapag nagpamana na sila ng malalaking kayamanan sa mga anak nila, sa mga apo nila, is okay na lahat. Amen, hallelujah. At hindi lang yun, yung mga bagay na tinutukoy ni Apostle Paul dito sa teksto natin. Meron siya mga bagay na pinangalanan, amen, hallelujah, na mga bagay na nasa mundo na siyang naging warning din para sa atin. Amen, na dapat natin iwanan. Hallelujah, lalo-lalo na sa paglilingkod natin. Dahil kapag tinuloy-tuloy mo siyang basahin hanggang verse 8, sabi doon, hallelujah, sabi doon, basahin ko po dito sa Tagalog. And sabi sa verse 8, sabi sa verse 8, ngunit ngayon, itakwil ninyo ang lahat ng ito. Galit, poot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang pangunguyaw at malaswang pananalita. Huwag kayong pagsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa nito. Amen. Yung mga bagay na ginagawa natin noon, nung hindi pa tayo mananampalataya, dapat iwanan na natin yan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, iwanan mo na yan. Kung sino man yan, kung ano man yan, iwanan mo na yan. Amen. Kasi, hallelujah, nung nag-research ako ng konti about sa teksto natin. Kaya nasulat ni Apostle Paul sa Colossians yung verse natin na ito. Kasi, hallelujah, yung mga mananampalataya sa lugar na yun, nasakit na sila ng iba't ibang turo, if I'm not mistaken. Diba? Na marami na silang naririnig na nakapag-out of focus sa pananampalataya nila sa Panginoon. Amen. Hallelujah, maraming bagay na nakapag-distract sa kanila, maraming bagay na hallelujah, na hindi magandang bagay na nakakapagpigil para sila ay mas lumago sa Panginoon. Amen. Ganun din tayo. Merong mga ginagamit ang kaaway sa buhay natin para hindi tayo mag-soar high. Amen. Para hindi tayo patuloy na lumipad sa paglilingkod natin sa Panginoon. Para hindi tayo umangat. Kaya gumagamit ang kaaway ng mga bagay na yan para tayo ay pabagsakin. Diba yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Amen. Yung mga bagay na dapat binibitawan mo na pero hinahawakan mo pa rin. Mga bagay na alam mong mali pero hawak-hawak mo pa rin. Mga bagay na pilit kang nasusugatan pero gustong-gusto mo pa rin. Amen. Iwanan na natin yan. Amen. Sabi ng Biblia, iwanan mo na yan, bitawan mo na yan. Nasa gayon, patuloy kang lumago sa Panginoong Hesus. Hindi lang sinasabi dito ni Apostle Paul yung mga yaman ng mundo, kundi yung mga kasalanan sa mundo na hindi mo na dapat ginagawa bilang mananampalataya, bilang lingkod ng Panginoon. Amen. Kasi yung mga bagay na yan, makamundo yun eh. Sexual immorality, diba? Lahat ng mga bagay na walang habas na pagsasaya, diba? Walang mga kasalanan na akala mo hindi sila na mamamatay dito sa mundo kung abusuhin nila yung katawan nila, ganun na lang. Kaya bitawan na natin yan, yung mga bagay na makamundo na hindi makakatulong sa atin sa paglago natin sa ating Panginoong Hesus. You have taken off your old self with this practice and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator. Amen. Binigyan ka ng Panginoon ng panibagong pagkatao, yun yung pangatawanan mo. Huwag ka na bumalik sa dating ikaw. Amen. Huwag mo nang isuot ulit yung mga bagay na hinubad mo na. Amen. Diba, isipin nyo, magsusuot ka ng labahan, diba ang bango mo? Parang ganun yung ginagawa mo kapag ginagawa mo pa yung mga bagay na yun. Hinubad mo na nga tapos sinuot mo ulit. Di yung bango mo, diba? Hallelujah, huwag mo hayaan na maging madumi ka sa harapan ng iba. Hallelujah, sa harapan ng ating Panginoon. Kundi patuloy natin pangatawanan yung panibagong buhay na binigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah, dahil dyan, mahayag yung kalwalhatian ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah, hindi yan magtatagumpay sa ating mga buhay dahil binigyan tayo ni Lord. Hallelujah, ng panibagong pagkatao na nanggagaling sa Kanya. At number 2 and last, na gusto kong bigyan ng tingin sa bawat isa, Christ is seated permanently, which means your position with Him is also permanent. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang aalis. Amen. Hallelujah. Tinawag ka ng Panginoon sa lugar na ito. Permanente ka na dito hanggang langit na yan. Kaya sabi mo sa katabi mo, hanggang langit na yan. Amen. Hallelujah. Huwag mo hayaan na pagbagsakin ka ng kaaway ng mga discouragement lang, ng mga pagkakamali mo lang, ng mga pagkakasala mo lang, na ginagamit ng kaaway para pabagsakin ka. Kundi lumuhod ka sa Panginoon. Amen. Sabi nga ni Papa, habang nagdadrive siya, tapos nakakakas ako, sabi niya, Nak, alam mo ba, hindi ko naman talaga kayang iwanan yun eh. Pero alam mo ginawa ko, lumuhod lang ako dun sa bahay natin.
Tapos nagulat na lang daw siya, hindi niya nagawa yung bagay na yun. Kasi hindi mo talaga kaya kung ikaw lang. Amen, hindi mo kayang bitawan yan ng sarili mo lang lakas. Pero kapag niluhod mo sa Panginoon, subuko ka sa Lord na hindi nakakaya na humarap sa Panginoon ng transparency. Alam mo yung clear glass? Humarap ka ng ganun sa Panginoon na wala kang tinatago kasi wala ka namang itatago sa Panginoon eh. Lahat ay hayag sa harapan ng Panginoong Jesus. Hallelujah, kaya huwag kang mahiya na lumapit sa Lord dahil alam niya yung kahinaan mo. Alam niya na mahina ka dyan, kaya dyan ka niya palalakasin. Sabi nga, diba, when I am weak, then I am strong. Kung saan ka mahina, doon ka dapat maging malakas. Hallelujah, sa paglilingkod mo sa Panginoong Jesus. Hallelujah, kaya permanent na. Amen, yung pagkatawag natin sa Panginoong Jesus. Kaya huwag ka magduda na tinawag ba talaga ako ni Lord? Diba, ginagamit ba talaga ako ni Lord? Huwag ka magduda. Kasi once na tinawag ka ng Panginoon, hallelujah, gagamitin ka niya sa makapangyarihan niyang gawa. Amen, huwag ka lang mag-focus sa mga bagay na magpapahina sa iyo dito sa mundo, kundi mag-focus ka sa mga bagay na gagawin pa ng Lord sa buhay mo. Hallelujah. Sa akin pong panguling salita, think of area in your life where you desire to change. Start today asking God to give you an external perspective and desire of the things of God. Then spend some time reflecting on what this promises to you. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Pagpalain po ang salita ng ating Panginoon Jesus to God all the glory. Praise the Lord. Ayan, kaya isang magandang gabi po sa bawat isa. Kaya kami po ay handog ng awiting papuri at pagsamba para sa ating Panginoong Hesus. Natatanging